Blessed Sunday po sa ating po lahat. So sa lahat po ng mga andito po sa loob ng church, saka sa mga nanonood po sa atin, sa kanila pong mga tahanan, isang mapagpala pong araw po ng linggo sa ating po lahat. Sa ating po pagsisimula, tayo po ay magsitayo at ating pong basahin ang ating pong text in Psalms chapter 63 from verse 1 hanggang verse 8. Ganito po ang sinasabi, O God, you are my God, early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. Because you have been my help, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. My soul follows close behind you. Your right hand upholds me. Ay po, pwede na po magsiupo and let's hear praises from our worship team. Men, muli po tayong tumayo.
At umupo. So, siguro po ay tayo nakapag-exercise na sa ating mga tahanan, di po ba? So, now's the time to worship the Lord. Ngayon po umaga, gamitin natin yung ating kamay sa pagpalakpak sa Panginoon. Sabi nga po sa awitin, come. Now is the time to worship. Maging yung nasa mga tahanan po, tayo po'y tumayo. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon, magpuri, magpasalamat po sa kanyang kabutihan in times of troubles, in times of happiness, Panginoon. Lagi po kami magpamuri, magpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship.
Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. For He is worthy of our praise. Amen. Sabi nga po sa awitin nating sunod ay, come, let us sing for joy to the Lord. Amen? So sabay-sabay po nating awitan ng Panginoon. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout out loud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout out loud to the rock of our salvation. Come, let's sing. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout out loud to the rock of our salvation. Come, let us sing. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout out loud to the rock of our salvation. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord, and we honor you today. Thank you, Father, for always being there with us, Lord. No matter what happens to us, kung ano man po ang aming pinagdaraanan, we choose to worship you. We choose to honor you. Just to praise you. Just to sing for you, Lord. Naman ang aming situation, Lord God, we will choose to love you, to trust you. Could sing of your love forever, Lord. Thank you, Jesus. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. We could sing of your love. Church, let us sing. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love over the mountains, over the mountains and the sea. Your river runs
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Say, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your I could sing of your love forever. I could sing of your love I could sing of your love forever. Yes, Lord, we worship you. I could sing of your love forever. We will always sing of your love forever, Lord. Just thank you, Father, for all that you've done. The cross, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. Yung pagmamahal na yun, Panginoon, na hindi namin matutumbasan. Kaya naman, Lord God, we offer our lives. We offer our heart. We offer this song to you, Lord. Walang makapipigil sa iyong mga anak, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan at ikaw ay dakilain. Just thank you, Father, for giving us all things, Lord. Kinakailangan namin, Panginoon. Just thank you for the love. Thank you for the great joy, Panginoon, na patuloy mo pong ibinibigay sa iyong mga anak. And we will continue to trust in your name. We will continue to love you. We will continue to serve you more. At ito, Panginoon, ang aming pag-aalay, ang papuri, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo at kadahilan, Panginoon, sa amin. We'll sing forever, Lord. We'll sing of your great love forever. Habang kami, Panginoon, ay nandito sa lupa. Thank you, Father, for we are able to worship you. In spite of all the things, Panginoon, na nararanasan ng iyong mga anak. Walang exemption, Panginoon, but still we trust in your name. And we believe, Father God, lahat ng ito, Panginoon, ay lilipas. Dahil ikaw, Panginoon, nangako sa amin na you'll never forget us. You'll never leave us, Lord. You'll never forsake us. Just thank you, Father, for all the promises. Thank you, Lord. We offer you our lives. We offer you our time. We offer you today and our forever. Lift you up, praise you, we honor you. It's mighty name. Everybody say amen. Thank you, worship team. At sa ating pagpapatuloy ng ating pagsamba sa ating Diyos, we'll take this time to just pause. Kayo din po nasa inyong tahanan. Let's take a few minutes. Let us continue to sing with our hearts to the Lord through prayer. Tayo po ay mapit sa Panginoon. And let us utter to the Lord our very own prayer. So I'll give you a few minutes, after which I'll continue with the pastoral prayer. Why don't we all bow and pray to the Lord, each one of us individually.
Salamat, Panginoon, for your love. Indeed, we can and continue to declare and sing of your love forever. Salamat, Panginoon, na iniwatig mo ang iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin, sa aming makasalanan, sa aming patuloy na nagkukulang sa iyo. At yung pagmamahal mong iyang, Panginoon, ang aming pinangahawakan. Kaya't alam namin, Panginoon, na kami ay katanggap-tanggap sa iyong presensya. Hindi dahil sa aming mga gawa, kundi dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesus para sa amin. Dala ng iyong pagmamahal sa amin, Diyos Ama. And that love, O Lord, is the same love that sustains us. The same love that continues to draw us to yourself, O God. That whenever we fail once more, whenever we sin, whenever we rebel against you, whenever we put you aside, that love brings us back to you. At salamat po, Panginoon. Salamat na ikaw ang Diyos, punong-puno ng pagmamahal. At dahil nga doon, Panginoon, alam namin na dito sa buhay namin, pwede naming panghawakan ng pagmamahal mo na siya magdadala sa amin, magbibigay ng katagumpayan sa aming mga hinaharap, sa aming pinagdaraanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng pagmamahal. To you, Lord, we commit ourselves, that the love that you have placed in our hearts will be the same love that we may be able to show others. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sensitive sa iyong pangungusap, Holy Spirit. That whenever you speak to us, Lord, we may be able to love others, even though it's hard. No matter if it will involve sacrifices, Lord, lalo na kung it will disrupt our time, it will disrupt our personal goals. Lord, teach us, O Lord, that we may be able to love others. Love that will manifest the love that you have for us. Love that you have called us to show others. Lord, this morning, we'd like to come before you and commit our church to you once more, that as you cover us with your love, when we go out there, each to our respective community, workplace, home, may you manifest yourself through us, O Lord, so that others may be drawn to your love. We also ask, Lord, that you will continue to protect our church, Lord, even in the coming of these various viruses, various variants, oh Lord, that continues to haunt this world. Perhaps we have not learned our lessons. Perhaps you want us to continue to focus on what is eternal rather than what is temporal. We ask, Lord, that you will protect our community, that you will be merciful to us, not only here in Batangas City, but our nation, O Lord. With the coming of the Delta variant, Lord, we ask once more for your safekeeping upon us. We also entrust our economy to you, Lord. Nawa, Panginoon, mabuksan na ang iba pang mga works, that you would help those, especially those struggling families with regard to finances. Help us, O Lord. We commit to you, Lord, our speaker for this morning, Elder Chito. Use him, O Lord, as your mouthpiece. Speak to us once more, Lord, through your messenger, that we will be blessed by your very word. We pray in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.
Yun po mag-proceed sa part ng worship, which is yung giving. Meron po akong i-share sa inyo na parang masyadong seryoso tayo. Napansin niyo ba? Parang kayo masyadong serious. Yan, nawala tuloy yung aking ipakikita. Yan. Alam niyo po ba yung mga tao na yung mga philanthropist, yung talagang nagbibigay sila ng hindi lang maliliit na halaga, malalaki talagang halaga. And minsan natatanong natin, bakit may mga ganitong tao na bibigay and nagsusupport? Kasi po, merong nararamdaman, ewan ko kung kayo, pagka tayo ay nakatulong o nakapagbigay sa isang tao, meron tayong nararamdamang katuwaan, di po ba? Yung may saya tayo na nararamdaman. Meron daw pong iba't ibang klaseng chemicals in our brain. Nakalagay ho dito sa aking part ng 10 minutes. Yeah. Later on, pagkatapos ko ng aking kolehiyo, nitong ako'y adult na, sabi ko kung ako'y mabibigyan ng opportunity mag-aral ulit, di siguro ako mag-took ng aking kurso na BSIE, Electronics. Siguro sa field ako ng medicine, which is psychiatry. Meron daw po tayong mga happy chemicals in our brain. Yung pong endorphins. Pagkatapos mo mag-exercise, you feel good. Kumain ka ng chocolate, you feel good. So natitrigger yung endorphins. Yung pong dopamine. Dopamine po ito yung lalo na sa mga nagtatrabaho. Once we completed the task, may nagawa kang, tapos na. You feel good. So natitrigger yung dopamine in our brain. Galing ng Panginoon, eating food. Serotonin. Ito po yung, bawa ikaw ay pagkatapos mo mag-meditate or relaxation, you feel good. You walk through nature, you feel good. Isa po yung isa po maganda dito yung oxytocin. Oxytocin daw po is the love chemical na natitrigger in our brain once we give. We give love, we give something, and once we are flooded by these chemicals, we really feel so happy. And probably one of the reasons why the Holy Spirit lives in this body. That's a doctrine. Noong unang panahon, hindi ho nag-i-indwell yung Holy Spirit sa mga, kay David, sa mga nauna. Yung work sa kanilang Holy Spirit, nagiging malakas. Nagiging skillful. Hindi niya yung mga nagtayo ng templo. They were guided by the Holy Spirit. But the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, something. Probably, I'm just thinking, the Holy Spirit is working on this body, on the chemicals in our brain to feel those feelings. Because this is truth, this is science. And I hope na lagi po nating maramdaman yung pong katuwaan. Hindi yung pagkatapos po natin magbigay para nanghihinayang tayo. Sayang. Kundi masaya. Because God loves a cheerful giver. May we be flooded with oxytocin today as we give to the Lord. So, yung po naririto, pwede po tayo mag-iwan po dun sa ating pong box. And ilang beses na po na mga pinakita yung flowchart po natin ng pagbibigay through GCash. And eto po yun. Andiyan na po siya sa ating pong screen. So, tapos na po tayo and excited na po tayong makinig ng salita ng Diyos. Kahit po ang ating pong tagapagsalita po ngayon ay kita ko po sa kanyang aura yung excitement. Tawagin po natin ang Kuya Elder Chito sa ating pong preaching this morning. Diyos. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat Ikaw ay mabuti. Panginoon, salamat sa pribilehiyo na minsan pa kami ay nakakapagpuri sa iyo, na kami ay nakakasamba sa iyo na malayang malaya. Dahil doon, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Lord, sa mga oras na ito, nagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin. Ano man ang nais mong ipahayag, gawin mong handa ang aming puso at isipan na bawat salita mo ay matanggap namin at mamunga sa aming buhay. Nagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, maging ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na naiwan namin sa aming mga tahanan at hindi namin kasakasama dito. Purihin, O dakilang Diyos, ang iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, nung nakaraang linggo po, nagkaroon ng isang grand worship service doon sa Exodus chapter 15. Nung matapos silang ilabas ni Moses, ilabas ng Panginoon, buhat sa Egypt, nagkaroon ng praise and worship na halos mahigit 2 milyon ang mga taong talagang sumisigaw, nagpupuri sa Diyos at sumasamba dahil sa dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. At ngayong araw pong ito, magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng ating series. Nasa Exodus chapter 15 pa rin po tayo, doon sa mga huling parte. Pero ngayon pong araw na ito, 3 chapter ang ating pag-aaralan. So, ibig pong sabihin, ano po yun? Pagka-3 chapter, medyo mahaba-haba ang ating pag-aaral. Kayo po ba ay ready? Amen! Sige po, pumulakpak muna po ang mga ready. So, narinig po ninyo, ready po sila. Kaya kayo din po ng mga nasa sa inyong mga tahanan, maghanda na po kayo at mahaba-haba po ito. 3 chapter po ang ating pag-aaralan. Pero hindi ko naman po iisa-isahin ang mga verses. Dahil kung iisa-isahin po natin, baka hanggang ngayon po ako ay nag-aaral pa at nagpe-prepare ng ipipreach. Dahil talaga pong mahaba. Pero ang pagtutuunan ko lang po ay yung patungkol sa title na ipinagkatiwala po sa inyong lingkod, yung grumbling in the wilderness. Yung pong mga verses na patungkol sa grumbling ang ating bibigyan ng tuon. Yun nga po sa ating napanood at dun sa napakinggan natin last week, a praise and worship na nangyari. Nung unang araw na sila ay tumawid dun sa Red Sea, tuwan-tuwa sila. They are singing, they are shouting, even they are dancing. Nung unang araw. Pero nung pangalawang araw, baka sila yung nagtatanong na, saan ba ang promised land? Saan ba tayo pupunta? Malayo pa ba? Gano'n ba kalayo yung promised land na ating pupuntahan? At nung pangatlong araw na, dahil disyerto po yon, medyo, siyempre, nauuhaw. Wala namang, di pa naman uso nun ang mga convenience store na pag minadaan at nauuhaw ay papasok na lang sa supermarket, sa mga convenience store at bibili ng maiinom. Yun po ay disyerto o wilderness. At nung patatlong araw, sila ay naggagrumbling na. Naggagrumble, nagrereklamo na. Exodus 17 hanggang verse 7. 3 chapter, at dito sa 3 chapter na ito, may 3 kwento, na may 3 locations, pero halos parang magkakatulad na challenges ang hinarap ng mga Israelita, even ni Moses. At dito din sa 3 chapter na ito, sa 3 storya na ito, meron ding 3 halos pare-parehong responses ang mga Israelita.
At meron ding tatlong pare-parehong responses ang ating Panginoon. So ang ating title, Grumbling in the Wilderness. Ang una nilang naranasan, bitter water in Mara. Doon nga po sila ay halos 3 araw nang naglalakbay, nakaramdam na sila ng uhaw. Pero nung sila ay makakita ng tubig, dun sa lugar ng Mara, ating pong basahin. Then Moses made Israel set out from the Red Sea and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara. Pang uhaw na sila, at nung makakita ng tubig, ay hindi pwedeng inumin sapagkat mapait. Kaya naman yung tinawag sa lugar na yon ay Mara, meaning bitter. At dahil doon, anong nangyari? Pang inis na uhaw, walang mainom. And the people grumbled against Moses. Nag-umpisa na silang magreklamo kay Moses, saying, "What shall we drink?" Hindi naman ito yung basta sinabing, "Ano nga aming iinumin?" Ito yung parang ikaw ay bisita, "Ano bang maiinom sa inyo?" Ito'y talagang dinidemand si Moses, "Ano ang pwede naming inumin?" 3 araw nang walang mainom, uhaw na ihaw. And he cried to the Lord, and the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and the water became sweet. Biglang tumawag si Moses sa Diyos, sumagot naman ang Diyos, pinakita ang isang puno o isang tree o isang log, at ito itinapon dun sa tubig. At yung tubig ay himalang naging matamis at pwede nang inumin. There the Lord made for them a statute and a rule, and there He tested them. Para po sa ating kabatiran, yun pong word na sure, ibig pong sabihin wall. Dumating yung Israelita sa puntong pader na, wala nang pupuntahan. At ang nais lang ng Diyos, gusto lamang namang subukin ang mga Israelita kung sila ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Dahil even doon na nakita nila yung ginawa ng Diyos nung nakaraang 3 araw lang, na nalimutan agad nila, sila ay nagreklamo na agad. Pero dito, gusto lang matest ng Panginoon kung talaga ba sila ay naniniwala, nagtitiwala sa Diyos na buhay. Kaya nagbigay ang Diyos ng statute ruling guidelines, panuntunan para sa mga Israelita. Ang sabi po doon, sa verse 26, "If you will listen, and if you will do, if you will obey, and you will keep all His decrees, I will not make you suffer any of the diseases I sent to the Egyptian, for I am the Lord who heals you." Anong gusto lang ng Panginoon? Gusto ng Diyos, kayo ay makinig, kayo ay maniwala, at kayo ay mag-obey. Mag-obey doon sa aking mga sasabihin, sabi ng Panginoon. At dito nagpakilala ang Diyos na siya ang Diyos na nagpapagaling. He is the great God, Jehovah Rapha, the God who heals. Yun lang ang gustong ipakilala, pakita ng Diyos mga Israelita na siya yung Diyos na kasama nila na handang mag-provide kung anuman ang kanilang pangangailangan, handang magpagaling sa anumang kanilang karamdaman. At dahil doon, even doon na nag-grumble yung mga Israelita, ang Diyos naman ay sumagot. Anong sabi doon sa verse 27? "Then they came to Elim, where there were 12 springs of water and 70 palm trees, and they were encamped there by the water." So, kahit sa pagrereklamo
ang Diyos naman ay tumugon at nag-display ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang biyaya, at ng kanyang provision. Dinala niya ang mga Israelita na kung saan mayroong tubig, hindi lang isa, kundi 12 springs, at nadoon yung mga puno ng palm trees. Pagpapakita na ang Diyos ay mahal na mahal ang mga Israelita kahit na sila ay naggagrambol. Nakatapos na po tayo ng isang chapter 15. Lipat po tayo sa chapter 16. So nung nagpakita ang Diyos nung kanyang pagmamahal, ng kanyang provision, ng kanyang grace sa mga Israelita, more or less, nasa mga 30 days silang happy. Sa 30 days silang satisfied. Walang reklamo dahil nandoon ba naman sa lugar na maraming tubig, maraming puno. Pero pagdating muli ng mahigit isang buwan, buhat doon sa Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai on the 15th day of the second month after they had departed from the land of Egypt. So buhat ng mga 45 days, sila'y nakarating na doon sa wilderness or desert of Sin. More or less, ito po ay nasa pagitan ng Mount Sinai at saka ng Red Sea. Wilderness again, disyerto again. Nung sila'y lumabas, marami silang dalang pagkain. Di po ba pinabaunan sila ng mga Egyptian? O sige, dalhin na ninyo kung anong madadala. Umaaring yung kanilang mga niluluto doon, yung kanilang inihandang mga pagkain, aring tumagal ng isang buwan. Pero pagkatapos ng isang buwan, siyempre, nauubos na. At pagdating dito, and the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in wilderness. Muli silang nag-grumble against Moses and Aaron. Ano pong sabi sa verse 3? And the people of Israel said to them, would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat at the meat pots and ate bread to the pool. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Nagugutom na po sila. At dahil pagka ang tao ay gutom, talagang mainit ang ulo. Amen. Yung sa mga asawang babae, yung inyong mga asawang lalaki, kailan nyo nakikitang mainit ang ulo? Kapag yan ay dumating sa hapon, pagbukas ng kaldero at walang bahaw, ay siguradong mainit ang ulo. So itong mga Israelita, maiinit na ang ulo. Bakit? Gutom na. Mamamatay na daw sila doon sa wilderness. Mas magaling pa daw doon sa Egypt na marami silang pagkain. Marami silang pagkain. At inaakusahan pa nila si Moses. Parang nangyayari dito, nasabi, mas magaling pang doon kami sa Egypt kaysa mamatay. Yung paggagrumble nila, inaakusahan nila si Moses na parang premeditated murder. Parang, bakit mo kami nilabas dito? Yung pala'y papatayin mo lang kami dito. Papatayin kami sa gutom. Pero yung mga Israelita, alam po natin, sila ay ano po sa Egypt? Sila ay mga slaves. Sila ay mga slaves. At sila ay hirap na hirap doon. At kaya sila pumayag din kay Moses na umalis sapagkat sila ay hirap doon. Pero dito, parang nagkakaroon sila ng selective memory. Ang naiisip lang nila yung magaganda. Hindi lang na naisip na sila slave doon. Talagang araw, gabi, pahirap lang ang kanilang nararanasan doon. Pero dahil nga gusto nila nang lumabas,
sila ay sumama at nakinig din kay Moses. Ngunit paglabas nga nila, pagdating ng 30 araw to 45 days, sila ay nagrereklamo na kay Moses, even nagrereklamo sa Panginoon. Kung atin pong babasahin yan, mababasa ka po ninyo, hindi po, dahil sobrang maliliit. Pero pag inyo pong binasa sa inyong mga Bible, from verse 1 ng chapter 16 hanggang verse 12, makikita po natin na 8 beses sinabi o nagreklamo o ginamit yung salitang grumble o grumbling. Sabi nga po, sa mga Israelita noon, hindi pa rin uso ang messenger, ang text. Sa atin, pag tayo ay nagagalit na, nilalagay natin all caps ang itinetext. Pag tayo nagagalit, may mga emoji na angry emoji. Noon, ang ginagamit para masabi yung nilalaman at yung kaano kahalaga yung salita, ipinagpapaulit-ulit. Kapag mahalaga, inuulit. Kapag inuulit, mahalaga. Ito, hindi lang 1, 2 beses, ipinagpapaulit-ulit para masabi na ito yung mga Israelita, mga reklamador. Nawala na agad yung kanilang alaala. Nawala na agad yung alaala na sila ay nadudon pa sa Israel, doon sa Egypt, kung paano nila nakita yung 10 plagues na sila iniligtas ng Diyos, hindi nila naranasan. Kung paano sila itinawid dun sa Red Sea, kung paano sila binigyan ng matamis na tubig dun sa Mara, patuloy pa rin silang nagrereklamo. Bakit po? Sapagkat ang grumbling is a lifestyle. Sino pong may mga anak na maliliit, o nakaranas na yung anak ay naging maliliit, tayo po dati maliliit pa rin. Dati, pero ngayon maliit pa rin minsan. Tinuruan ba tayong magreklamo? Yung ating mga anak na maliliit, hindi ba nagre-reklamo? Reklamador din. Tinuruan ba natin? Hindi. Bakit? Grumbling is a lifestyle. Kasama na ng DNA ng taong makasalanan. Kahit hindi mo turuan, kahit may ipinakita kang maganda, pag nakaranas ng konting bagay na hindi siya nasiyahan, anong gagawin? Magrereklamo. Maraming tao, lalo't sa panahon ngayon, makikita natin sa Facebook, sa internet, napakaraming reklamador. Amen. Ako lang po nakakakita doon, nakikita rin po ninyo, lalo na sa ating gobyerno. Hindi naman po usaping politikal, pero pag may nakitang konti, talagang nagte-trending ang reklamo. Sapagkat grumbling is a lifestyle. Meron talagang mga tao na ipinanganak na kontratista na. Bata pa, kontratista na. Pero yun nga po, dun sa panahon nila, marami din. Maraming Mormonites, maraming reclamites, maraming parasites. Wala pala ng parasites. Walang parasite. Pero ang katotohanan, ang mga tao ay reklamador, kontratista. Example, kung tayo ay naghahanap ng trabaho, panalangin na tayo ng trabaho, na mabigyan tayo ng trabaho. Pero nung sinagot ang ating panalangin ng Diyos, binigyan tayo ng trabaho. Nung nung tayo nasa sa interview, sige po, maaga akong papasok. Late na akong lalabas. Tatapusin magiging masipag ako. Pero nung makakita ng yung amo medyo naghihigpit ng kaunti, malabas na yung pagka-reclamites. Binigyan na ng trabaho, mabas yung pagrereklamo. Even yung ating nung tayo nananalangin, nung tayo mga binata pa, nananalangin tayo ng mapapangasawa. Na talagang pinagpe-pray natin.
Ngunit nung sagutin ng Panginoon, ibinigay na yung mapapangasawa. Oh, God's will. Ikaw ang God's will. Pero tumagal-tagal ng konti, lumalabas na yung lifestyle, yung DNA na natatago. Kaunting diferensya, Reclamites, Mormonites. Dahil grumbling is a lifestyle. Ganon din yung mga Israelita. Dito sa chapter 16, natin pinag-aaralan, doon sa kanilang pagrereklamo, binigyan sila ng Panginoon ng kanilang makakain. Binigyan sila ng tinapay. Tuwing umaga, may supply ng tinapay. May Krispy Kreme tuwing umaga. Pagbukas nila ng kanilang tahanan, nadyan lang, pupulutin lang nila yung Krispy Kreme, yung mana na kung tawagin. Pero, naumay din. Araw-araw ng mana, nagreklamo, wala bang Chicken Joy? Pero kahit reklamador, sumagot pa rin ang Panginoon. Nagpadala ang Diyos tuwing gabi, ang kanilang dinner ay chicken, hindi naman pala chicken, quail joy, pugo. So, even though yung mga Israelita ay sobra kong makagrambol, yung response sa mga Israelita sa mga circumstances, sa problema na kanilang nararanasan, agad silang nagrereklamo. Matindi ang kanilang pagrereklamo. Pero ganun man ang kanilang ginagawa, nalimutan man nila yung ginawa sa kanila ng Panginoon nung nakaraang isang buwan, ang Diyos ay patuloy pa ring nagpo-provide. Ipinapakita ang kanyang kapangyarihan, ipinapakita ang kanyang biyaya, ipinapakita ang kanyang provision. May Krispy Kreme at merong quail joy na ibinibigay. So satisfied ulit sila, masaya sila, sapagkat ibinigay ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Ito po yung sinabi ko nga po kanina, sabi ko na sila'y naumay na sa mana. Nagkakaroon sila ng selective memory. Dahil sabi nila doon daw sa Egypt, oh, we had meat to eat. Remember, fish. We have cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. So, may salad pa. Pero, doon sa kanilang pagrereklamo, ibinigay ng Panginoon ang lahat. Ibinigay ng Panginoon ang kanilang pangangailangan, ang kanilang makakain. Kahit sila ay naggagrumble, God display His power, His grace, His provision. Every morning, mayroong mana. Sa gabi, mayroong quail. Doon pala nauso yung community pantry. Ano nga po? Community pantry na una. Kumuha ayon sa pangangailangan. Ang maganda lang dito, wala na yung sunod na line. Mag-donate ayon sa kakayahan. Wala pong kakayanan ang mga Israelita. Ang Diyos lahat ang nag-donate. Pero talagang merong matitigas ang ulo. Sinabi, kumuha ayon sa pangangailangan. Pero merong iba pa ring mga Israelita, kumuha ng sobra sa pangangailangan. Hindi nakinig. Hindi naniwala na bukas ay merong bagong bake uli na mana. Kaya yung ibang kumuha ng marami, nagtago sa kanilang mga tent, yung sumobra, hindi rin napakinabangan sapagkat nabulok ng amoy. Kaya talagang ganon katitigas yung ulo ng mga Israelita. So, ang Diyos ay patuloy na nag-provide ng kanilang pangangailangan kahit na ang mga Israelita ay matitigas ang ulo. Mabilis yata po tayo. Nasa chapter 17 na po. Meron uling isang lugar na pinuntahan. Buhat doon sa wilderness of Sin. Nagpunta na ngayon sa wilderness of Rephidim.
Sila ay nagmumove ayon sa kumande ng Panginoon. Kapag yung cloud by day ay umibo, hindi nagbibigay yun ng sign na sila ay magmove na rin. So sila ay nakarating na sa Rephidim. Therefore, the people quarreled again doon sa lugar ng Rephidim. People of Israel ay nag-move na doon sa wilderness of sin papunta sa wilderness of desert of Rephidim. Pero again, walang tubig. Pareho na naman ang instance, pareho na naman ang circumstances, pareho na naman ang problema gaya nung Samara, wala silang mainom. Sila ay mauuhaw na. Pero dito, tumindi na ang kanilang reklamo. Bakit po? Dito ating pag-aaralan ng medyo, magpo-focus po tayo ng medyo mahaba-haba po dito sa chapter 17. Tumindi na ang grumbling ng mga Israelites. Bakit po? Hindi lang ito simpleng grumbling, but the Israelite takes Moses or takes God into court. Into court. Kung dati ay reklamo lang sila, sumagad na ang kanilang reklamo ng mga Israelita, nagharap na sila ng sakdal. Nagkaroon na dito ng court sa Rephidim. Court in the desert of Rephidim. Magkakaroon na dito ng legal action. Legal action. So, doon sa court, doon sa desert court, magkakaroon ng charge, magkakaroon ng verdict, at magkakaroon ng sentencing. Meron kaya doon ng ganon? Pero tingnan po natin kung ano ba yung nando doon. Kung ating babasahin, parang hindi natin makita na ganon. Pero kung ating pong isa-isahin, makikita natin na talagang yung grumbling ng mga Israelita ay sumobra na ang tindi. So the charge will be presented, verdict will be rendered, and sentence will be executed. Verse 2, paano po natin nasabi na ganon? Sabi po sa verse 2, therefore, the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? Yung salitang quarrel, pag tiningnan po natin sa Hebrew, ang ginamit po doon ay read. R-I-Y-D. Ang ibig pong sabihin, to conduct a case o to conduct a lawsuit. To conduct, to make complaint, to contend, to chide. Kaya doon sa King James Version, ang ginamit ay chide. Therefore, the people did chide with Moses. Why chide with me? Wherefore do you tempt the Lord? They chide. Why do you contend? Why do you chide? A legal term. Wala dito si attorney at attorney. So, yung mga word na yon ay mga legal term. Na ibig sabihin, they filed a complaint against Moses and against God. At sino ang nagreklamo? Ang mga Israelita. Sino ang nirereklamo? Si Moses at ang Panginoon. Why chide with me? Wherefore do you tempt the Lord? Why do you test the Lord? Si Moses at ang Panginoon ang pinagsasakdal dito. Sabi sa verse 3, at ano ang kaso? Again, yung grumbled, ano yung kanilang complaint? But the people of Israel thirsted there for water. And the people grumbled against Moses and said, why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children
livestock with thirst. Bakit mo kami nilabas at kami papatayin mo? So, premeditated murder ang kaso. Inilabas para patayin. And God are being accused of premeditated murder. They accuse Moses and they accuse God of abandoning Israel to die in the wilderness. Anong charge? Treason. Anong ibig sabihin ng treason? Betrayal of trust or unfaithfulness. Unfaithfulness or failure to uphold a covenant promise. Hindi in-uphold yung covenant promise. Ano ang promise ng Panginoon? Genesis chapter 15 verse 5 following verses. Na yung mga anak ni Abraham ay magiging singdami ng bituin, singdami ng buhangin. Ay pagdating dito, paano mangyayari kung kami ay mamamatay? So yung iyong pangako, yung iyong covenant ay sinungaling. Walang katotohanan. Mamamatay na kami dito. Mamamatay ang membro ng aming pamilya. Even lahat ng aming mga hayop ay mamamatay. Failure na ipatupad ang covenant, ang promise covenant. Sabihin ng mga Israelita, hindi na namin kayang pagtiwalaan, ikaw Moses. Hindi na namin kayang pagtiwalaan o panghawakan ang iyong pangako. Ang pangako ng Diyos. Kailangan na natin ng divorce. Hiwalay na tayo. Ayaw na namin. Mamamatay kami. Babalik na lang kami sa Egypt. Yun ang kaso. The charge i-presented. Na-file na ang kaso. Ang kaso, treason. At ano ngayon ang verdict? Ano ang hatol? Tingnan po natin sa verse 5 kung meron ngang hatol. Lakdaw po tayo. Ano ang hatol? And the Lord said to Moses, pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. Napipicture ba natin? Sabi ng Panginoon, o sige, lumakad ka sa gitna ng mga Israelita, ng iyong ng mga tao, ng mga nagrereklamo. Pero pag dumaan ka, tumawag ka ng mga elders. At dalahin mo yung staff with which you struck the Nile and go. Nabanggit yung staff ni Moses, yun ay gamit to execute judgment. To execute judgment sa Egyptians, sa Egypt. Ginagamit ito to struck ng Nile, naging blood ang tubig ng Nile. Ibig sabihin, nagbigay ng judgment. Nagbigay ng verdict. At ginamit din ito doon sa Red Sea. Yung staff na yon na ginamit ni Moses nung instruct ang Red Sea, hawi ang Red Sea, nagbigay din ng judgment yon sa mga warriors of Egyptian. Judgment. Ang daladala ng staff ni Moses. Sa court, ang tawag doon, Abel. Pero may binanggit din some of the elders. Kailangan may witness. Kailangan may jury na magpapatunay na talagang ikaw ay talagang ang Diyos ay hindi faithful. Talagang sumablay ang Diyos. So, anong nangyari? Yung staff ay gagamitin as a judgment to strike again. Pero ang tanong, who is guilty? Sino ang guilty ngayon dito sa hukuman, dito sa courtroom of Rephidim? Who is guilty? Is it Moses?
Is it God na hindi tinupad ang kanyang pangako? Is God been unfaithful? Did He broke His promise? Muli po nating aalalahanin. Nung ang Diyos ay nagpadala ng 10 plagues sa Egypt, ang mga Israelita ay hindi naapektuhan. Is God unfaithful? Amen? No, amen. Faithful ang Panginoon dun sa Red Sea. Nung sila ay wala nang tatakbuhan, iniligtas sila ng Panginoon. Pinatuyo ang dagat para hindi mapasma ang mga Israelita. Is God unfaithful? Faithful ang Diyos. Again, doon sa chapter 15, nung wala na silang mainom. Mapait ang tubig, ginawang matamis. Is God unfaithful? Faithful ang Diyos. At nung sila'y nagugutom, walang makain, mamamatay, is God unfaithful? Nagpadala ng mana and quail, is God unfaithful? Bayang Israel? GCF Church, is God unfaithful? Kahit sa mga naranasan natin na para bang nasa sa wall na tayo, nasa desert of Shur, wala na tayong lalakadan, wala nang parang nakikita natin, para bang pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Is God unfaithful? Minsan pinadarating lang tayo sa pagsubok na matindi upang maranasan natin na mayroong Diyos. At gusto ng Diyos that we listen and we obey. We listen and we obey. So ngayon, sino ngayon ang sesentensyahan? Is God unfaithful? Israelita o si Moses? Sa inyong palagay, kung isa kayong jury, sino ngayon ang sesentensyahan? Mga Israelita, di ba? Hindi naman naging unfaithful ang Panginoon. Pag dumadating sila sa punto na talagang sukdulan na wala nang tatakbuhan, ang Diyos ay gumagawa at ipinapakita tangibly ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya, ang kanyang provision. Balik po tayo sa verse 4. So Moses cried out to the Lord, "What shall I do with these people? They are almost ready to stone me." Another legal term. Ready to stone me. Ang parusa sa treason ay death by stoning. Yung mga lingkod ng Diyos na naging hindi faithful o nagkasala sa imperyo ng Roma o doon sa mga batas noon, ang ipinapataw na parusa ay death by stoning. So this is another legal term. The punishment, death by stoning. And who is guilty? Israelites are guilty. Ano ang gagawin kung sila ay guilty? Kailangan silang patayin ng Diyos. Tama po ba? Dahil sila ay guilty. Guilty of not trusting the Lord. Guilty sapagkat sila ay napakasobrang mariklamo. Sapagkat sila ay sinusubukan lang ng Diyos upang sila ay matutong makinig, sumunod. Paano ang gagawin ng Panginoon kung sila ay guilty? Papatayin ba sila? Paano na yung covenant? Paano yung sinabing magiging sindami ng buhangin ang kanilang lipi? Magiging sindami ng stars ang kanyang mga inapo? Paano yung promise na buhat dito sa bayang Israel, dito magmumula ang Messiah? Kapag in-execute ng Panginoon yung sentence, the death penalty,
Anong gagawin ng Panginoon? Hahanap ng ibang lahi? Pupunta sa mga Pilipino, hindi na Israelites. Pilipino naman, doon na magmumula ang lahi ng Misaya. Hindi po, dahil ang Diyos ay faithful. Tingnan natin yung verse 6. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Again, legal term. Kapag tayo nasa sa korte, sino ang nasa sa unahan? Nasasakdal. Sinong katabi ng nasasakdal? Yung defense lawyer. Anong sabi ng Diyos? I will stand before you. Kung merong guilty, at ang guilty ay yung mga Israelites, ang sabi ng Diyos, I will stand before you. At pagkatapos, nung sinabing I will stand before you, I will stand on the rock. Sinasabi lang doon, ako yung rock. Ako yung judge na magpapataw, magbibigay ng judgment, ng sentence. Pero ang sabi ng Diyos, I will stand before you. Justice has to be served. Kailangang ma-serve ang justice. Dahil kapag hindi na-serve ang justice, magiging sinungaling din ang Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. 3,500 years ago, ipinakita na ng Diyos ang pagmamahal sa atin, sa mga Israelita. Here at the rock of Meribah, the triumph of God's grace ay ipinakita niya. Ang sabi niya doon, I will stand before you. Kung ikaw man ang nagkasala, I will stand before you, and you will strike the rock, and the water will flow. Ibig pong sabihin, yung makasalanang tao, makasalanang Israelita, even yung kasalanan natin, ang Diyos mismo ang siyang tumayo before us. Na yung sentence na kamatayan, siya ang tumanggap. Siya ang tumanggap. Yung rock, anong connection dun sa rock? Sabi, He is the rock of our salvation. Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 10, verse 3 and 4. And the rock was Christ. Yung rock daw na struck doon sa Meribah ay si Kristo, representing Christ. Siya yung tumanggap ng strike, judgment. At nung siya i-struck, anong lumabas doon sa rock? Living water. Makikita rin po natin sa New Testament, nung tinusok ang katawan ng Panginoong Jesucristo, anong lumabas? Blood and water. Hindi lang blood. Naubos na yung blood, lumabas din ang tubig sa kanyang katawan na siya yung living water. At dito, ipinakita na ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. That God stand before us na siya yung rock na right ng staff ni Moses, symbolizing the judgment of God, lumabas ang tubig at ang mga Israelita ay nakainom, satisfied, at nalaman nila na ang Diyos talaga ay makapangyarihan. Pinakita niya
Again, kitang-kita ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang provision. God placed himself in place of the accused. God takes the punishment of death. God the Father, siya yung judge. God received the charge, the verdict, and the sentence. God loves us very much. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At may paalala ang Diyos sa atin. Na ginamit na yung Meribah and Massa. Doon sa Psalms 95, verse 7, ang sabi doon, Today, if you hear His voice today, do not harden your heart. As the Meribah, as on the day of Massa in the wilderness. Ginamit ng psalmist yung Massa and Meribah saan nadudon sa Rephidim. Huwag na nating patigasin ang ating puso. When your fathers put me onto the test and put me to the fruit, though they had seen my work. Na kahit nakikita na natin maliwanag ang mga pangako, ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, huwag na nating patigasin ang ating puso. Sapagkat kung sa Diyos tayo ay lalapit, masusumpungan natin ang spring of living water. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Truly, you are great. You are powerful God. You are gracious God. Ikaw ang nagbibigay ng lahat sa oras na kung saan wala na kaming matakbuhan. Nagpupuri kami at nagpapasalamat. Hindi ka naging unfaithful, Panginoon, kundi ikaw ay faithful God. You are faithful. Kahit na kami ay maraming kasalanan, pagkukulang. Minsan marami kaming reklamo. Ngunit hindi nito pinasisinungalingan, Panginoon, na ikaw ay isang tapat na Diyos. Ikaw ay mabuting Diyos. Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang reklamo, grumbling sa aming mga wilderness sa buhay, kami nagtatanong, nag-aalinlangan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. At ang dalangin namin, lagyan niyo po ng pananampalataya ang aming puso. Na matuto kaming makinig, matuto kaming sumunod, matuto kaming mag-obey. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. At humihiling po kami ang mga dakilang bagay pa na iyong gagawin sa aming buhay, sa iglesia na ito. Kahit minsan, Panginoon, ang nakikita namin sa aming paligid ay puro pagsubok, puro trials, parang wala nang katapusan. Ngunit, Panginoon, you are great God. Hindi na uubos ang iyong kapangyarihan. Hindi na uubos ang iyong provision, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig. Maraming pong salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. At Panginoon, ngayong oras na ito, idinadalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat, ang buong kapatiran. Lalo't higit ang nakakaranas, Panginoon, ng sakit karamdaman dulot ng pandemya na ito. Lord, ang dalangin ko, minsan pa, stand before us, Lord Jesus. Stand before us. Sapagkat kami mahina, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming living water na nagbibigay buhay. Maging sa lahat ng aming pangangailangan, Lord God, I know You will provide. I know You will provide.
I know and we know that you will provide. Thank you, Lord God. We hold on to your promise. We claim it, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of a lamb, saying, Great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord? And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great, great and marvelous are your works, Lord God Almighty, just and true are your ways, Lord, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord? Hallelujah. Oh, Amen. So, marami pong salamat sa mensahe. Grumbling. Pinaka nakakainiso talaga yung yung reklamador yung si Adam at saka si Eve, kung sila nagkakasala, hindi naman sila nag-complain. Bakit wala silang damit? Bakit ang pagkain lang nila ay vegetables? And bakit nagtanim ng puno na pagbabawal naman kumain? Pero after they fall, ando na yung sinful nature ng pagko-complain, pagrereklamo. Sabi nga po dun sa Philippians chapter 2, verse 14 to 15, do all things without murmurings or grumblings and disputings. Sabi po dun sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10, neither murmur ye as some of them,
mga Israelites na discuss ni Elder Chito kanina, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. So kahit po sa New Testament ay marami po mga paalaala sa atin na iwasan natin po ang pag-murmur. Dadako po tayo sa ating po mga announcement. Dalawa lang po na po. Yes, we have two. Ang una po ay we are inviting you to our prayer and fasting. Bakit meron na namang prayer and fasting? Nakakapagreklamo. Pwede bang tanggalin na muna natin yan sa ating calendar? Ang team po ay, how does an authentic disciple respond in different times? Tama-tama po. On August 2 to 6, 2021. So, 2 to 6, ito po ay Monday to Friday. Our schedule for August 2 to 5, Monday to Thursday, will be online via Zoom at 7:30 p.m. to 9 p.m. Ang sarap manood ng Netflix niyan eh. Yan yung time na ako'y pagod na at gusto ko na talagang matulog. Talaga tayo ay nagmamurmur. For August 6, last day po ito, August 6, which is the last day and breaking of fast, we will be holding it here in the worship hall at 7 p.m. with simultaneous broadcast online. So yung pong last day ay dito po with online. A separate registration form will be sent for those who are interested. So yun po yung ating pong first announcement, prayer and fasting. Second po, GCF Batangas Next Gen Ministry is inviting all youth to their youth service entitled Happy 2.0 on July 24, 2021 at 4 p.m. here at the worship hall. There will also be a live stream on their FB page. So yun po yung ating announcement. And kung wala na po, let's call on Pastor Hison para po sa closing prayer and benediction. Tayo po tayong lahat for the closing prayer. Be blessed by God's word. Now to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the God, the only God, our Savior, be glory, majesty, authority, and power through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And all these blessings we receive through Jesus Christ our Lord. Amen.